Ang mga kamakailang kaganapan sa Senado ay nagdala ng bagong twist sa pagbabago ng pamumuno, kung saan ang mga usap-usapan tungkol sa isang bagong Senate President ay nag-aalab. Ang ating mga source sa loob ng Senado ay nagbubunyag ng isang tila concerted na pagkilos upang hadlangan ang anumang posibleng pag-akyat ni Senador Risa Hontiveros sa pinakamataas na pwesto sa Senado. Ayon sa isang ulat mula sa loob ng pulong ng mayorya, sina Senador Jinggoy Estrada at dating Senate President Tito Soto ay mariing ipinahayag ang kanilang pagtutol sa ideya ng pagsuporta kay Hontiveros bilang bagong Senate President, sakaling maalis sa pwesto si Senador Francis Escudero. Ang mungkahi na iminungkahi ng ilan upang lumikha ng isang key compromise, leadership ay mabilis na nabuwag dahil sa matinding pag-aatubili ng dalawang veteranong mambabatas. Ang mga taga-suporta ni Hontiveros ay dismayado sa ekbutata na ito, habang ang mga kritiko naman ay nagsasabing ito ay isang pagpapakita ng kakulangan ng suporta para sa kanya sa hanay ng mayorya. Sa kasalukuyan, si Senador Escudero ay nananatili sa kanyang pwesto, ngunit ang mga analyst ay nagbabala na ang kawalang katiyakan sa politika ay patuloy na magiging isang issue hanggang sa malutas ang mga issue sa pamumuno. Ang Senate Minority Leader ay hindi pa naglalabas ng pahayag. Ano sabi ni Kiko? Pambihira, ba't nyo naman kasi pinagpipilitan? Ayaw nga ng mama. Mga walang yang to. Ayaw ni Kiko Pangilinan ng tsa-tsa. Ayaw ni Kiko Pangilinan ang term extension. Ang gusto lang ni Kiko Pangilinan diligaan yung pichay ni Sharon. Di ba? Di ba, Boy Kicks? Pambira, sabi ni Kiko, eto, mapilit kasi kayo. Hoy, Rekta, wag ka masyadong mapilit, walang yaka. Hindi po tayo interesado. Hindi siya interesado. Ba't ba pinagpipilitan nyo? Mga walang yaka kayo. Sa pagiging Senate President. Tutulong na lang ako sa kanila. Anak ng Petrang Garapatang, haloko na. Tutulong na lang ako sa kanila. Paano? Paano pagtulong? Pakabain natin ang termino ni Marcos Jr. Palakpakan. O para sa mga kababayan nating OFW, ngayon pa lang, tinusta na nitong si Lito Banayo ang pinaplano nitong mga walang yang to. Hindi yung sa atin ang galing yan. Panoorin nyo yung video natin kay Lito Banayo, interview niya sa Billionaire News Channel. Nag-viral ho yun. Siguro ngayong mga panahon na to, nasa 3 million views na yun. Joke lang. Mga nasa 100,000 views na ho yun, ha? Eto sabi niya. Para sa akin, mas importante ang food security kaysa sa Senate presidency. Hindi Brad, hindi lang sa wala kang boto, okay? Hindi lang sa wala kang boto. Alam ko masarap pakinggan yung pagiging Senate President, di ba? Di ba? Masarap pakinggan. Anak ng toko, naging Senate President ka. Pangatlo sa pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Ikaw yung sa line of succession, pangatlo ka, di ba? Ang ganda nyo ni. Kaso, hindi din ho kasi sang-ayon itong matching na to doon sa mga kondisyones sa pagiging Senate President. Ang pinakaunang prioridad dyan charter change, term extension. Pabor ba siya dyan? Anak ng tokwa, paano magiging presidente si Lenny? Let's go! Let's go, yellow! Di ba? Paano magiging presidente si Lenny kung magta-term extension to si Marcos Jr.? Malabo yan. Ako na nagsasabi dito sa administrasyon na to. Yung charter change na yan, isa yan doon sa mga panaginip nyo na hindi matutupad. Para yan yung panaginip nyo na hindi magtutuloy-tuloy yung investigasyon sa mga maanomalyang flood control. Hindi mapapatawag dyan sa Blue Ribbon yung 18 Marines. Hindi tetestigo itong si Saldico sa mga totoong mastermind dito sa iskandalo na to. Yan yung mga panaginip nyo na hindi mangyayari. Diba? Hindi mangyayari yan. Sa ayaw at sa gusto nyo, hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa makalawa, hindi man sa susunod na buwan at susunod na linggo, hindi man sa susunod na taon, sa ayaw at sa gusto nyo, sisingilin kayo ng sambayan ng Pilipino dyan sa ginawa niyong pagnanakaw na yan dyan sa mga maanomalyang flood control project. Hindi kakayanin ni Tuta Soto, Ping Lacson, Boying Remulla napigilan ang hustisya para sa sambayan ng Pilipino para dito sa isa na to. Kaya para dito kay Kiko Pangilinan, kung talagang ayaw niya, meron pa naman akong opsyon para sa inyo. Anak ng tokwa, itong dito ho kayo bibilib. Dito naman kayo bibilib kay kay Lito Lapid.
Ano ka ng toka? Nagkakagulo na sa Senado, kunti na lang magkarambol na. Ganito lang ho siya. Nasyalan. Rock and roll to. Anak ng Petra Garcia. Nagkabasagan na ng muka. Nagkagulpihan na. Nagkasuntukan na siya pag ganyan-ganyan lang. Oh. Yan ang Senate President ko. Kung sakaling itong ipapalit kay Tito ay kay SP Cayetano, anak ng toko pwede pa eh. Diba? Gusto nila ng impeachment. Gaganyan lang siya. Oh. Gaganyan lang siya. Diba? Oh. Diba? Yeah, dapat ganyan lang. Nasyalat lang siya. Oh. Okay, tuloy natin ang ating video, anak ng toka. Congratulations! Pambira, oh. Pinalaya si Kerwin. Self-confessed na drug lord. Pinalaya si Dilima. Pinalaya si Mabilog. Ngayon, anong pwesto ni Mabilog sa administrasyon nitong si Marcos Jr.? Undersecretary. DILG Undersecretary. Meron ho tayong naispatan habang kinakapanayam itong si Mabilog. Ito, pakinggan natin. Sabi nila, dahil appoint ako sa position ka para Alaming naman pala nitong si Mabilog magsalita, ha? Ito. Bantayan nyo ito. Ano na to ako alamon, kaya pala malapit mo nang makasing katawan itong si Jude Asidre. Lakas mo palang lumamon lang yakang Terry. Huwag yung pakinggan sasabihin na Mabilog. Dadaan lang kayo sa mga kalambingan yan. O yun o. Sarap ng isda. Isinubo ni Ridon. Ayaw ba pumasok, Brad? Baka sumihot ka. Kunyari kumakain siya. Ano nang toko? Ang konti lang nung kinain niya, uminom siya ng tubig. Ano yun? Ayaw ba lumubog? Ayaw ba pumasok? Ayaw bang bumaba? Pambirong yan. Hayaan niya si Mabilog. Pakialaman niya Terry, focus tayo. Terry Redon lang. Binalikan niya yung isda. Let's go. Gusto ni Terry Redon yung isda. Lakas mo troll nila. Lakas yung control. Kawawa si ano sa inyo. Kawawa si PH update. Tinotrol tayo nitong si kunyari ayaw pang kumain, babalikan din pala yung isda. Ano na naman yan? Lakas sumubo. Huwag yung pakinggan si Mabilog, wala namang kwenta sasabihin niya. Sarap Isda yan, tinitira niya. Inay, baka matinig ka, brad, ha? Sarap. Kaya supposedly, manabunabot ang naposisyon ng ako niya. Ay, linuwa niya yung tinik. Natinik si Kokey. Focus carry doon. Punas ng konti. Alam niya merong nag-i-interview kaya paano siya maininin siya kumain eh. Pero kung wala lang yan, gaganon pa yung siri doon. Yun binalikan niya. Gusto talaga ni Ridon yung isda. Kunyari healthy siya. Ang yaka Ridon ha. Hindi siya nakatiis, dinamihan niya nakuha. Hayaan niya yan, pakinggan sasabihin yan. Ako nakapokus na ako sa tinitira ni Ridon. Yun, sarap na subo ni Ridon dun. Isa pa. Ano po kapisa? Yun talagang linantakan eh. Talagang lang siya. Focus lang siya dun sa isda, di ba? Ibang klase talaga. Ay na nga mga kababayan. Di muna pala natin papasadahan yung kay Prof. Ana Malindugoy. Segue muna tayo dito sa interview nitong si Risa Hontiveros kay Ma'am Karen Davila. Umpisa na natin mga kababayan. Game. Morning, Karen, and to all our viewers. All right, let's start first with the shake-up in the Senate. Senator Risa, ayaw mo maging Senate President, Risa? Ito pwede rin to. Walang pwede to.
Oy, para sa mga taga-Malacanang, hindi nyo ba kinukonsidera si Risa? Viable presidential candidate yan. Di ba? President Risa, Vice President Trillanes. O, Senator Nicolas Torre. Bihira. Ito pakinggan nun natin. Sir Panfilo Lacson said, regardless of your party affiliation, right, is what happened was ugly. What happened was ugly. I wanted to ask you, did you and members of the majority have an inkling during the weekend of a leadership shakeup? Well, there were talks and rumors again that another effort was underway. But talagang nung hapong iyon lamang, Lunes, na nag-crystallize na may numero na nga, no? Para palitan yung dating leadership. And that was the first question on my mind, in my mind and on my lips, at kahit nung iba sa mga kasama on the floor. So may 13 na ba? May 13. No, yung magiging bagong liderato. And apparently they did. Meron nga. Diba? Biglang nga merong lumabas na Bato de la Rosa. Kaya nawindago sila lahat eh. Itong si Risa nakaganyan lang siya habang ika nga pinagtutulungan itong si Senator Bato de la Rosa. At itong si Ping Lacson nakaganyan lang sila. Hindi po alam nila na merong NBI agent sa building. Alam nila na talagang ang target si Senator Bato. Pero okay lang sa kanila na arestuhin nitong mga taga-NBI na to si Senator Bato at makipaghabulan sa loob ng Senado sa isang sitting duly elected senator ng Republika ng Pilipinas. Ganon kaya yung sikmurahin niya ni Risa. Kaya yung sikmurahin ni Tuta Soto at nitong si Ping Lacson Boytago. Ganon sila katindi. Oo. Pero during the weekend, did Senate President Tito Soto, for example, make an effort to have a loyalty Kung ako dito kay Ma'am Shi, ito napiliin niya. Ito talaga kay Risa wala kang talo. Kung ako sa administrasyon, ito ang presidential candidate ko eh. Risa Hontiveros. check. Kumbaga, the loyalty may not be the word, but a check if you or other members would stay with him. Because maraming nagulat ata that Senator Loren Legarda voted for Alan Cayetano. Ginawa po ba yun ng weekend, ma'am? I remember all the time na Senate President, si former SP Tito, kesa loyalty checks, parang mas mataas sa kanya, sa amin, kesa pa sa loyalty, yung duty. Kaya maalala ko yung isang sinabi niya sa inyo, sa media at that time na in-affirm lang niya na he serves at the pleasure of his colleagues and Ayaw ni Tuta Soto ng loyalty check. Alam niyo anong gusto niya? NBI agent. Let's go. Di ba siya ayaw niya ng loyalty check. Tayo naniniwala ayaw ng loyalty check ni Tuta Soto. Ang gusto ni Tuta Soto, NBI agent. higit sa lahat yung dapat namin tuparin yung tungkulin namin under the Constitution. Kung yun pala ang ika nga pamantayan ng loyalty check dapat gawin ng tungkulin. Siguro nakita ng ibang mga senador na hindi na ginagawa nitong si Tuta Soto ang kanyang tungkulin bilang Senate President. Okay? Hindi na siguro nila nakikita na ano nangyari sa flood control project. O, di ba? Ano na nangyari sa mga magnanakaw sa pamahalaan? Ano na nangyari sa excise tax? Ano na nangyari? Di ba, ang daming dapat mapag-usapan? Ano pinagkakaabala ni Tuta Soto? Nakikipag-meeting para sa charter. Palakpakan! Hindi ating galing yan. Galing yan kay Lito Banayo. Panoorin yung video natin. Hindi fake news yan. Di umano, habang ang sambayan ng Pilipino nagkukumahog, di nila malaman kung paano pagkakasyahin yung kanilang mga sweldo na provincial rate na hindi na pinagkakaabalahan din itong si Elisan Fernando. Grabe, lahat sinasalansan natin dito, sabay-sabay na, anak ng tokwa. Di ba? Hindi na malaman kung paano pagkakasyahin yung provincial rate. Itong si Tuta Soto nakikipag-meeting kung paano magkaka-charter change, term extension nitong si Marcos Jr. Palakpakan. Let's go. And until the time that he was replaced on Monday afternoon, ganun pa rin ang pinakamataas sa isip niya at naming lahat, no?
Oh, were you surprised, Senator Ontiveros, that Senator Lauren Legarda voted for the other side? Yes, of course I was surprised. Yes. So, Oh, what about the two Villars? Did that come as a surprise to you? well, there were talks about various of the colleagues na posibleng manatili Bumaliktad. or posibleng magpalit ng affiliation sa Senate leadership. And in the end, bawat isa sa amin, we vote no according to our belief, our conscience, and I suppose that was their basis as well. Oo. Because that's what makes the Philippine Senate so different, right? From the US is they vote along party lines and the parties have certain ideologies. Ito, ang mahirap is you could be in the majority, you believe in one thing, and then when the power shift is about to happen, biglang lilipat ka na naman. Karamihan ng mga nasa House of Representative, bantayan mo, Mama Karen, ganyan ang gagawin nila. Yan ang ati sigurado dyan. Well, para sa akin, it's not that dire a situation kasi miyembro ako ng Akbayan Party, for example, and sa ganitong mga usapin ng leadership, sa mga institusyon, may mga party principles din and definitely also personal principles and values na gumagabay sa akin. So far, meron mga sa amin sa Senado na hindi masyadong naguguluhan or nahihilo kahit sa ganitong mga leadership transitions. And my own attitude until now is been there, done that. Pero Binder dan ang bihira na. Na attitude ni Risa, binder dan that. magpapatuloy pa rin sa trabahong sinimulan. Ano, galing ka na dun sa sitwasyon na yon na pagkapaborable sa inyo sitwasyon, okay lang makipag-alyansa dun sa mga di umanong mastermind ng mga manumalyang flood control project. Binder, done that. Oh, nagawa nyo na yon. Oh, hindi akong tataka kung sakali man. Diba? Ganun lang naman ho yun. Pushing for pro-people bills, maglabas ng malinaw na findings at saka malalakas na rekomendasyon sa mga investigasyon. And in just a few months, sisimulan ulit yung trabaho namin to come out with an even more transparent and accountable budget. And syempre, itong pang-apat na tungkulin maya't maya ng Senado sa impeachment, I am fully committed, and there are several among us fully committed to see it through in terms of our duties under the Constitution. Now, Senator, how do you think will a change in leadership, this change, where you have very loyal supporters of the Vice President in the majority now, right? And the rest being sympathetic or leaning towards the Vice President. Aray mo, ang sakit niyan. Sakit niyan, ma'am. Sakit niyan, ma'am, di ba? Paano kaya, personally concerned ako kay Risa Hontiveros, paano niya nasisikmura, 3 taon nang dinudurog si VP Sara, meron pa rin siya solid na kaalyansa sa Senado, meron pa rin siya solid na supporter sa social media, di ba? Paano yan? Paano yan? Paano mo tinatanggap ng pagkatao mo, Risa? How do you believe will that affect, frankly speaking, Yeah. the impeachment trial and the process Yeah. once the articles get to the Senate? Wala yan. Walang epekto yan para sa akin, ha. Kasi alam nyo naman ho dito sa PH Update, lagi ko naman sinasabi dito, nakabatay tayo doon sa mga ebidensya. Ngayon kung guilty talaga si VP Sara, lalabas at lalabas ang katotohanan sa impeachment na yan. Di ba, Ma'am Risa? Well, ano pa mang liderato, yung dati o yung kasalukuyan, the stark reality is unequivocal ang konstitusyon. Walang choice dyan, hindi yan gagawin ba namin or hindi gagawin. The Constitution simply commands us kung may itatransmit na articles of impeachment sa amin. Correct. Forthwith, dapat naming simulan at kompletuhin yung trabaho ng impeachment trial. Kahit si bagong Senate President ay nagsabing wala di umanong kinalaman ang coup dun sa prospects ng impeachment. Wala. And Feeling ko wala naman talaga. Feeling ko more on charter change. Di ba? Kumbaga,
possible pa lang yung ideya, tinigpas na ho nila. Walang charter change dito nung toko term extension. Dapa na Pilipinas, padadapain nyo pa ng 3 taon. Mga walang yang to. or impeachment trial. And as one of the members of the Senate, I will hold the new leadership to that. Correct. Kahit na tayo dito sa PH Update, ano yan, babantayan natin yan si SP Soto. Ay, sorry. Senator na lang pala. SP Cayetano na kung sakaling i-dribble niya tong impeachment na to, yayariin natin yan. Siyempre, makakarinig din siya sa atin. Ayaw din naman. Ako rin naman kasi gusto kong gusto ko sumakses. Gusto ko sumakses ang bagong liderato ng Senado. Diba? Ayoko yung nangyari kay Tuta Soto. Ang dami natin problema. Meeting sa charter change ang pinagkakabalah niya. Huwag ganon. SP Cayetano. Diba? Salansan ninyo yung impeachment. Tapusin nyo yan as soon as possible. Ang dami natin problema. Diba? Ang dami na natin problema. Kawawa ang bayan ng Pilipino at ang administrasyon na to, hindi tayo nakakakita ng paggawa nila na masolusyonan itong problema na to sa mga susunod na panahon. Kaya ang atin dito, kung kayang tapusin na yung impeachment na yan sa loob ng 2 buwan, 3 buwan, di ba? Tadtarin natin, walang tulugan, kaya naman yan. Because we've seen how leadership matters. Under Senate yes. President Chis Escudero, for example, right? There were complaints of delays, right, with the impeachment trial. And true enough, the Supreme Court intervened, and then it was decided to be null and void, so to speak. And the Supreme Court redefined forthwith as not immediate, within reasonable time. And that's within reasonable time is quite debatable. Yes, at the same time, Actually, di na debatable yung reasonable time. Wala nang reasonable time eh. Tapos na usapan. Sa Monday, magkukonvene na sila, Ma'am Karen. No? Ano na kumbaga, wala na yung agam-agam na kung magkukonvene ba, patatagalin ba, i-dribble ba. Wala na tayo doon sa ano na yun. Wala na tayo doon sa tanong na yon. Ang sigurado dito, magkukonvene sila sa Lunes. Kung walang kokontra sa rules, sa current rules ng impeachment, ng impeachment court, magdedire-diretso yan. Ngayon, kung mayroong magpapatagal dyan, hindi ang liderato ng Senado. Kasi lahat ng base dito kay Sen. Alan, pabor ang majority, yung 13, na gamitin yung impeachment rules na ginamit kay Corona at dito kay Estrada. So kung tatagal yan, hindi na nila kasalanan. Kung merong objection ng prosecution dyan, ang defense yan, hindi natin alam. Pero hindi manggagaling sa liderato ng Senado ang magiging delay dito sa impeachment na to. Maigi na nilinaw natin kasi mahirap na ako kasi gusto ko dito sa PH Update. Malinaw ho tayo. Kwentas claras tayo. Kung anong sinasabi ng mga otoridad, yun lang naman ang ating sasalasalin dito sa PH Update. Di tayo umiimbento ng kung ano-ano. time, within reasonable time, definitely is also up to the sense of the Senate and the sense of the Senate leadership. And Wala na tayong pagdidebatihan dyan. Sa Lunes, magkukonvene ang impeachment court. agree with you 100%, Karen. Importante ang leadership. Essential ang pamunuan. Whether in an institution like the Senate or in our country in general, in any democracy. And just as in any democracy and country, sa institusyon din ng Senado, importante din yung demokrasya sa loob, yung partisipasyon. So kami po, sa bagong minority, paninindigan talaga namin at kung kailangan, igigiit talaga namin. Tungkulin lang namin, plain and simple, sa ilalim ng konstitusyon, isagawa ang trial kung may i-transmit na article sa amin. What do you think were the real reasons why Senate President Tito Soto was replaced? I'm sure you know, right? What do you think were the reasons? What catapulted, what triggered it? I can't second guess yung individual reasons ng bawat kasama sa Senado na Ako malinaw na sa akin. Term extension tsaka charter change. Yun ang yun yung
dahilan sa muling pagsibol ng leadership change. Hindi impeachment. Anak ng toka. Tagal na niya. Alam naman nila walang bilang yung impeachment. Walang ano yan. Walang, kumbaga, yung kanilang contingency plan after ng impeachment, kung ma-acquit si Sara, ano ang gagawin nila? Kaso problema, pag na-acquit si Sara, lalong malabo yung charter change. Diba? Hindi, magkakagulo talaga nun. At hindi natin gusto yun. Ang gusto natin, peaceful transition ng kapangyarihan sa Pilipinas. Ayaw natin ng kaguluhan. Isa ho tayo doon sa mga vlogger dito sa social media na hindi tayo pro sa karahasan. Tayo sa kung ano yung nasa rule, sundin lang natin. Noong 2022, nagbotohan tayo. Nanalo si Marcos dahil nanloko siya, nambudol siya ng 31 million na Pilipino. Ngayon sa 2028, sundin din natin yun. Ngayon kung hindi susundin yun, i-dribble nila, gagawin anak na to ako, hindi ko alam hindi ako manggugulo, pero hindi ko alam kung paano tatanggapin ng sambayan ng Pilipino yan. For the longest time, ayan, sinasabi ko sa inyo. Diba, umaasa ang sambayan ng Pilipino na magkaka-eleksyon sa 2028. Tapos sasabihin nyo, extended ang termino ng mga opisyal ng pamahalaan. Mayor at governor lang ang magpuputuhan. Anak ng Petrang Garapata. Hindi ko alam kung paano tatanggapin yan ng sambayan ng Pilipino. Hindi galing atin yan. Kay Lito Banayo. Doon sa interview niya sa Billionaire News Channel, hindi atin galing yan. Baka sabihin, invento naman si PH. Kung di nyo pa napanood yung video natin, in-interview siya nitong si Atty. Trixie Cruz Angles, yun ang kanilang pinag-usapan. Yang di umanong pag-uusap nitong si former SP Cheese, biglang naging SP Soto at nitong si House Speaker Boji D. At ang kanilang paksa dyan sa kanilang pagpupulong na yan, yun nga, charter change. Palagay ko, hindi maging malasa, hindi nagustuhan ng mga kasama ni Tuta Soto yung ganong ideya. Diba? Na pambihira, dami na nga natin problema, charter change po yung iniisip nito, term extension po ni Marcos Jr. pinagkakabalahan natin dito. Diba? Kasi doon sa napag-usapan, ang magbubutuhan lang daw sa 2028, ang mayor at yung governor. O ano ibig sabihin nun? Mula sa presidente pababa, walang presidente, senator, congressman, walang dahil nga inaayos nila yung saligang batas, nagcha-charter change tayo, i-retain muna natin yung kasalukuyang komposisyon ng senador. Hindi ko maintindihan hindi malinaw sa atin. Yun lang yung pinaka-gist nung pinag-usapan nila. Ngayon, kung tinatanong si Risa, ayaw sagutin kung ano nga ba naging driving force ng mga senador, kung bakit sila, yung iba ay nagbaliktaran. Sa tingin ho natin, dahil dyan sa kadahilanan na yan. Hindi sa impeachment ni Sara. Malabo. Kasi kahit ang nagpipreside, itong si Tuta Soto, kung wala ho sa hulog ang sinasabi, noong mga nasa prosecution, mayayari sila May Rodante Marcoleta, may Alan Peter Cayetano, may Jinggoy Estrada, mahuhusay magtanong, mahuhusay mag-imbis. Sa tingin nyo ba, basta ganun-ganun na lamang makakalusot yung mga kabalintunaan ni Jinky Luistro sa impeachment court? Napakalaking kalukuhan nun mga kababayan. Bumoto para tanggalin, But hindi what lang factors? Some factors. I think matalino ang ating mga mamamayan, hindi tanga ang mga Pilipino. So I would give credence dun sa sense ng marami sa kanila na syempre political context yung napipintong pag-transmit ng articles of impeachment at dapat yung kasunod na impeachment trial. Pero as I said earlier, ano pa man ang liderato sa Senado, klaro ang utos ng konstitusyon sa amin. And At base sa mga recent development, hindi totoo yung sinasabi ni Risa Hontiveros. Yung leadership change, ang isa sa mga motibasyon ay ang pagtatransmit. Tinanggap, matiwasay, nag-schedule na ng date kung kailan tayo magko-convene ng impeachment court. Maliwanag na hindi dinidribble ng bagong liderato ng Senado yung impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Maliwanag yun maliwanag yun.
yun na nga, kahit si bagong Senate President ay sinabing walang kinalaman yun and isasagawa yung aming tungkulin. And again, aasahan ko yan at I will hold the new leadership to that. Kahit tayo Okay. dito. Now- Sen Risa, doon sa isa na yon, kahit ako, magkakampi tayo doon. Di ba? Magkakampi tayo doon. Na dahil wala na tayong choice, kailangan na natin mag-convene. Kailangan nyo na mag-convene. Kailangan ng marinig na sambay ng Pilipino kung saan pupunta yung usapin ng impeachment na yan. Kasanggan nyo ang PH update dyan sa usapin na yan. Magko-convene, magkakalatagan ng ebidensya, tignan natin kung paano tatanggapin niya na sambay ng Pilipino. Okay? Wala tayong problema doon. At kung sakaling i-dribble-dribble yan ng kampo ng bagong liderato, talagang ayoko nang manggaling sa labas. Ayaw na ho natin dito sa PH update na i-call out itong bagong liderato kasi pagka nanggaling na sa labas masyado ng kargado kagaling sa mainstream media, galing sa mga load-in, di ba? Masyado nilang kinakargahan yung mga statement nila. Kaya tayo mismo dito sa PH update, i-call out na ho natin yung liderato na hindi papakinggan kaya wala naman tayong pakialam kaya hindi tayo pakinggan. Basta tayo dito sa PH update, yung community natin solid, di ba? Ganun tayo dito Yun ang atin dito sa PH update. Congress goes on Sine Die on what date? That will be Sino June Is it June 5? June 3, sorry. June 3. June Right? 3, So ano ba meron sa technically, June 3? there are 2 weeks left Yes. before Congress goes on recess. And the lower Tapos- house still hasn't sent the articles of impeachment to the Senate yet. Tama, ma'am, no? Tama po. Wala pa po sa inyo. So, if Late itong interview na to. At least nakuha natin yung ang pag-iisip nitong si Risa Hontiveros kung ano ba sa tingin nila diyan bilang bagong minority ang ang impeachment na yan. Ayos. if you were to reinterpret forthwith or interpret forthwith, once you get the articles of impeachment, today is a Wednesday. Let's say you get it today on a Wednesday. When should be the next immediate time that you should convene as an impeachment court? Kasi hindi kayo pumapasok ng Friday. Diba? Opo. Wala po. O, so Opo. kailan? Well, kung i-transmit ng House ang articles of impeachment sa amin ngayong araw, nothing prevents us, Karen, from immediately constituting ourselves as an impeachment court. Na ang first step dyan ay manunumpa yung Senate President bilang presiding officer, tapos panunumpain niya kaming lahat bilang senator judges, and then klaro yung mga sunod-sunod na steps, i-adopt or i-amend yung rules namin of impeachment, may mga preliminaries dyan bilang paghahanda including pre-trial, mga stipulation ng mga dokumento. Wow, talaga naman. So maraming dapat at pwedeng gawin na once ma-transmit yung articles sa amin bago pa yung trial proper. Oo. So, yun. During the first impeachment complaint, against Vice President Sara Duterte, did you convene as an impeachment court 3 months after? Is my memory correct? We did not dahil nga yun naging debate pa yung para sa akin plain speaking na definition ng forthwith. Pero at least may mga unang steps na isinagawa. Nanumpa yung dating Senate President bilang presiding